Ang pagkaunawa ng karamihan ng mga tao ngayon sa salitang iglesia ay isang gusali, denominasyon o kaya ay relihiyon. Hindi ito ang biblikal na kahulugan ng iglesia. Ang salitang iglesia ay nagmula sa dalawang Griegong salita na ek, na ang ibig sabihin ay mula sa, at kaliis na ang ibig sabihin ay tinawag, na kapag pinagsama ay naging eklesia. Kaya ang salitang ito ay nangangahulugang tinawag mula sa, na tumutukoy sa mga taong tinawag ng Diyos. Minsan, nakakalito ang sagot ng marami kung tinatanong natin kung saang simbahan sila dumadalo. Ang iba ay nagsasabi na Baptist, Catholic, Methodist, at iba pa. Ngunit ang tunay na kahulugan ng iglesia ay hindi tumutukoy sa isang gusali o relihiyon. Sa halip ito ay tumutukoy sa mga tao. Ngunit kung babasahin ang aklat ng Roma chapter 16 verse 5, ganito ang sinasabi, "At batiin niyo ang iglesia na nasa kanilang bahay." Ang tinutukoy ni Pablo ay ang iglesia na nasa loob ng kanilang tahanan, at hindi ang gusali o relihiyon kundi ang mga mananampalataya. Ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Sinasabi ng aklat ng Ephesians chapter 1 verse 22 at 23, "At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat." Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang katawan ni Kristo o iglesia ay binubuo ng dalawang aspeto. Una ay ang pandaigdigang iglesia. Ito ay binubuo ng lahat ng mga taong may personal na relasyon kay Hesukristo. Sinasabi sa aklat ng 1 Corinthians 12 verse 13, "Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu." Makikita natin na ang lahat ng mga nananampalataya kay Jesus ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Ang totoong iglesia ng Diyos ay hindi isang relihiyon, gusali o denominasyon. Ang pandaigdigang iglesia ng Diyos ay ang lahat ng mga tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Pangalawa ay ang lokal na iglesia. Ito ay inilarawan sa aklat ng Galatians chapter 1, verse 1 and 2, si Pablo, na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo, at ng Diyos Ama, na siyang sa Kanya'y muling bumuhay, at ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia. Dito nakikita natin na sa probinsya ng Galacia, ay mayroong maraming mga iglesia. Ito ang tinatawag nating mga lokal na iglesia. Hindi ang pandaigdigang iglesia, sa halip ito ay isang lokal na iglesia. Ang pandaigdigang iglesia ay binubuo ng mga nanampalataya kay Kristo. Ang mga miyembro ng pandaigdigang iglesia ay dapat nakikibahagi sa isang lokal na iglesia. Kaya nga ang iglesia ay hindi relihiyon, gusali o denominasyon. Ayon sa Biblia, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng mga nanampalataya kay Hesukristo. Kung may natutunan ka sa videong ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating mga kwentong Biblia. Salamat at hanggang sa muli, paalam!